kayo bilang principal, ano ba para sa'yo, sir, yung ibig sabihin ng magandang pamumuno sa isang paaralan? Halimbawa ngayong 2026, kung kayo tatanungin, sir, istrikto ba kayo bilang leader sa school? Sir? Actually, masyado broad kasi yung pamamahala ng isang paaralan. Ngayong 2026, masyado nang masalimuot. Ang dami nang nangyayaring hindi natin inaasahan. Lalong-lalo na negatibo para sa mga estudyante. Uh, Siguro dahil na din ito sa mga napakaraming mga rights na ibinigay sa mga bata. And yung sa pamumuno sa paaralan, dumidepende kasi yan sa uh, nag humahawak sa principal or sa school head na nandyan sa paaralan, at depende yan sa nakapaikot sa kanya ng mga kasamahan niya, yung mga head teachers kung meron man, mga master teachers at mga kaguruan, especially yung mga stakeholders na katuwang ng ating eskwelahan sa pagpapaunlad ng paaralan mismo. So, dumidepende. Ako bilang principal, kalilipat ko lang ako sa Calabanga National Science High School. Nag-start po ako ngayong July 1 lang sa Calabanga National High School. Pero sa sa buong termino ng aking paglilingkod bilang principal, binibigyan ko ng prioridad ang mga personnel. Kasi naniniwala ako na ang personal resources ang pinaka-importanting resources ng isang school. So, kailangan malaman mo kung ano yung mga pangangailangan ng mga teachers, kung ano yung background, bakit sila nagkakaganito. Although sinasabi sa DepEd, sa ating pamunuan, na ang center ng ating curriculum ngayon ay mga kabataan o ng mga estudyante natin. So, ganun pa man, kailangan din nating malaman kung ano yung nasa loob ng puso at isip ng ating mga kaguruan. So para dire-diretso, para smooth yung sailing ng pagpapatakbo ng paaralan. So ganun. Ganun Okay, yun. yun, Habang opo. Yan. Eto, sir, maisunod kong katanungan. In terms of decision making, ano ba, sir, yung pinakamahirap na desisyon na ginawa nyo bilang principal na alam nyo po na siguro hindi magugustuhan ng teachers, hindi magugustuhan ng parent and student, pero ginawa pa rin natin para sa ikabubuti ng ating school, sir? Actually marami, pero yung siguro maituturing ko ng pinaka-importanteng hakbang na nagawa ko, na desisyon na nagawa ko, na karamihan hindi rin nagustuhan ng mga teachers na nandun nakapaikot sa aking paaralan, sa aming paaralan, yung pagbibigay ng mga special assignment. Lalo na kasi pag dumarating ako sa bagong school, tinitingnan ko kaagad yung PDS ng mga personnel. Tinitingnan ko doon kung saan sila nauuyon, kung ano yung mga background nila, ano yung inclination nila, kasi makikita natin doon sa personal data sheet. And then pinapatawag ko sila. Pinapalitan ko yung designation na naunang naibigay, na sa palagay ko, hindi yun nauuyon sa PDS niya, sa personal data sheet niya, or sa background ng teacher. So, naninibago sila. Pero still, ginawa ko pa rin. Kasi sa palagay ko, yun yung makakatulong ng mas malaki sa paaralan at sa mga bata na pinaglilingkuran ng aking pamunuan. Iyon, Okay, siguro. yun. Eto, Sir Mel, pagdating naman sa pagdidisiplina or sa mga pagpataw natin ng sanction kung loloobin, anong klase pong principal kayo in terms of that? Kayo po ba yung principal na pag sinabi, masusunod dapat? O yung paliwanag muna bago parusa? Sir Mel? Iko na napakabait, napakabait na principal. Kasi in terms of student discipline, actually pag nagkamali yung estudyante, pinapatawag ko muna siya. Bago kasama niya na yung advisor. Kasi unang-una dapat alam ng advisor. Kasi yung advisor ang nagsisilbing pangalawang magulang
itong mga estudyante natin sa paaralan. Kasi kung bibilangin natin ang oras, mas marami yung oras na nagugugol ng estudyante sa paaralan, walang oras. Minsan nga sobra pa. Kasi pagdating sa bahay, natutulog na yan. Diba? So hindi na nila masyado nakakausap yung parents nila. Kaya itong ating mga kaguruan ang nagsisilbing pangalawang magulang nila. So sinasama ko sila sa deliberasyon kung paano bibigyan ng sanction ng mga estudyante. And binabase ko ito sa existing ng policy. And tinatanong ko pa rin yung estudyante kung talagang nagawa niya ba ito. No, may mga nagtulak ba sa kanya kung bakit nagawa niya ito? So, tinatanong ko pa rin yung estudyante and then pagkatapos noon, yung halimbawa may nakaaway siya, pinapatawag ko din kung nakaaway niya para malaman natin yung side ng parehas ng mga kung ituturing natin ay yung mga nagkasala at saka yung nabiktima nila. So, para malaman natin. And then, doon, sa pamamagitan noon, binabase ko sa existing policy. Kung masyado broad ang DepEd policy, binabase ko sa handbook ng paaralan. Kasi karamihan naman ng mga eskwelahan natin ngayon may mga handbook na patungo sa or patungkol sa mga dapat ng mga gawi ng mga estudyante at ng mga kaguruan. So, tinitingnan ko ang bawat side para magbigay or paano para pag nagbigay ng desisyon hindi tayo masyadong sobra sa mga estudyante. So, ganoon. Okay po. Yun. In terms of disciplinary action, Sir Mel, itong maipasok ko na dito, sir, yung konsepto ng corporal punishment. Kasi ako minsan, sir, naabot ko na to yung corporal punishment before. Minsan panahon sumagot ako ng alanganin sa teacher, umalog yung ngipin ko, sir. Pero eto, sir, nung tinanggal yung yung corporal punishment sa mga paaralan, ano agad, sir, yung na-observe nyo na behavior ng student? Mas napabuti ba yung student o lalong naging magulo yung ugali nila, Sir Mel? Yeah. Salamat at naitanong nyo yan, Bombokir. Generally, yung epekto ng pag-alis ng corporal punishment, parang ang dating, generally, kasi meron din namang mga estudyante na parang dumiretso yung patutunguhan kung saan sila pupunta. Naging maganda yung mga pag-uugali nila, pero karamihan or mas maraming porsyento ng mga estudyante natin ang napalihis dahil nawala na yung corporal punishment. Hindi na nagagalaw ng teacher, ng advisor. Nagagalaw sa pamamagitan or sa patungkol sa disiplina ng teacher. Kasi marami ng rights. Ang daming binigay ng gobyerno na rights sa mga estudyante. Pero hindi nilagay ng gobyerno kung paano or yung accountability ng estudyante pag ginamit niya na tong rights niya ng to. Parang yun ang medyo maluwag doon yung gobyerno natin. Kaya sa akin palagay, karamihan sa mga estudyante natin nung inalis yung corporal punishment ay napataliwas tuloy ng patutunguhan. Kaya kung tatanungin niyo ako sa palagay ko, mas maganda kung ibalik natin yung corporal punishment. Kasi ako nung elementary, naabot yan. Noon sa Pasay City, sa Villamor Air Base Elementary School, kasi ako nag-elementary, noon allowed, pag hindi ka nakapagbasa, automatic, may palo ka sa palad. Pag hindi ka nakapag-recite ng multiplication table, yari ka. Automatic, may palo ka agad or tatayo ka nakatalikod sa blackboard. And yun yung mga form ng tinatawag nilang corporal punishment na palagay ko nakatulong naman kahit pa paano sa mga estudyante noon. No, ngayon, palagay ko medyo kailangan ibalik natin yan. Pamukir. Po, yun. So, sang-ayon kayo, sir, na ibalik itong corporal punishment. Pero ito, sir, given a chance na payagan talagang ibalik ang corporal punishment, sa tingin nyo, sir, ano yung mga kailangang ilimit o guideline? Kasi parang minsan kasi, sir, yung may corporal punishment pa, yung ibang teacher nang babato ng eraser.
Siyempre pag natamaan ng Oo, ulo, parang delikado sama na naman yun. yun. Ano ba, okay lang ba yun, sir? Ano kaya yung kailangang i-limit dito, sir, para hindi naman maabuso ng teacher at di masaktan sobra yung bata, Sir Mel? Yeah, tama. Ganun din. Kung ibabalik natin yung ating corporal punishment, dapat magbigay ka agad tayo ng guidelines or palisiya. Dapat may palabas ka agad yung implementing rules and regulation. Hindi parehas ng mga batas natin na ginawa yung batas ng 2012, lalabas ang implementing rules and regulation 2022. Isang dekada. So walang mangyayari. So pag ginawa or ibinalik natin ang corporal punishment, kaakibat ka agad nito implementing rules and regulation, ipapasok agad natin yung guidelines. Ano lang ang pasok na corporal punishment or may tuturing na corporal punishment at yung boundary niya. No? Na ibig sabihin, pag dumugo na, no? Pag dumugo na yung lips ng bata, hindi na corporal punishment yan. Di ba? Pag masyado nang nasaktan or natorta yung isip ng bata dahil sa kabibigay ng maraming asignatura ng teacher, hindi na corporal punishment yan. So, dapat mailagay natin kaagad yung boundary. No? Pasok doon sa implementing rules and regulation, nakaakibat kaagad ng batas kung ibabalik natin ang implementing rules and regulation. Mabilis. Dapat ang IRR na dyan kaagad, hindi bibigay natin after 1 decade, 2 decades, tapos na. Diba? Lundi na yung mga bata. Yung, ganun. Ganun sana, Bamboker. Oh, bo, iyon. Yun, very well said, Sir Mel. Ano. Pero ito, Sir Mel, sa puntong ito, ibibigay ko naman sa aking partner yung pagkakataon para magtanong din po sa inyo, ano po, si Bombo Kim. Bombo Kim? So yun po sir, good morning po. Welcome po ulit dito sa ating programa. Ito po si Bongbong Kim Ramos. Siguro po para sa unang aking katanungan, yun nga po, considering that you agree na ibalik yung corporal punishment, have we explored, Sir Principal, yung mga siguro po established related studies? Siguro kasi hindi lang enough yung observation and hindi siya pwedeng apply given the existing policy ng DepEd sa ating eskwelahan. The related studies or any established na kumbaga allowed pa siguro sa ibang bansa or allowed pa sa situation yung corporal punishment na kumbaga konektado siya para or efficient siya or effective siya rather na makapagdisiplina or rather hindi lang po disiplina kundi makapag-build tayo ng isang responsibleng student. Siguro yung related study natin na papasok dyan yung mga palisiya natin nung mga 1980s na ginawa na actually yan sa Pilipinas. Mga corporal punishment tayong na-impose sa mga bata. Kung hindi nga ako nagkakamali, yung kwento sa akin ng tatay ko, na pag iniwan daw nung tatay, o iniwan daw siya ng lolo ko doon sa teacher, bahala ka na niya, sir, sa aking anak. No? Basta bahala ka na sa laman, ibalik mo lang sa akin yung buto. So ibig sabihin nun, pag iniwan ko sa iyo yung anak ko, kayo na po ang didisiplina dyan sa bata. Kayo na yung pagbibigay ng kung ano yung tama. Kasi sa palagay ko po, ang lahat ng kaguruan, hindi naman mag-iisip na makasakit sa mga estudyante natin. So sa akin pong palagay, ang lahat ng teacher natin sa Camarines Sur, ang mga kaguruan natin, puro samplano niyan. Kaya sila nagturo or naging guro para makapag-share ng kanilang mga galing sa mga estudyante natin. Hindi para makapanakit. Ayan po. Sir, siguro matanong ko na lang po sa situation ng ating sa school, Sir, Mr. Principal, gaano po ka-rampant, sir, yung kawalan ng disiplina among our students? Magmula po siguro nitong na wala na po tayong kasing bagsik ng polisiya or disciplinary action as corporal punishment. Gaano po kalala yung kawalan ng disiplina, yung pagiging pasaway, sir? Generally, na-feel kasi natin, di ba, sa buong Pilipinas, malala na. Hanggang sa namamaril na, nananaksak na yung mga estudyante natin ngayon. No? Pero pasalamat po tayo, medyo less pang percentage ito dito, ng mga cases ito dito sa ating sa Camarines Sur.
ibig sabihin nito, yung mga estudyante natin dito sa Kamsur ay medyo disiplinado pa as compare sa national na pagtingin ng ating mga kaguruan. Kasi yun na nga, di ba? Pansin natin, di ba, yung nangyari sa Tacloban. Diba? Marami yung namatay, marami yung nasugatan, no? So, medyo mahirap. Wala ang mga estudyante natin ngayon, parang hindi na sila takot eh. Kasi parang yung iniisip nila, meron akong rights. Yun na nga, di ba, yung mga statement ng mga bata na nabasa ko ng mga bata na yung sa Tacloban, na hindi sila pwedeng ikulong dahil mga bata pa sila, mga minor sila. So, ganun ka rampant na yung negatibong epekto, kaya siguro kailangan talaga natin ibalik yung corporal punishment at ipaliwanag ng maayos sa ating mga estudyante kung bakit kailangan natin gawin ito. Bombo Kim. Salamat, Bombo Kim. Yun. Ayun sir, siguro second to the last question ko na lang po sir, ano na po sa experience niyo po with the available siguro pagtatanong-talong po ng situation. With the available disciplinary actions as imposed by your school and syempre po as directed by the Department of Education, ano na po ba sir yung pinaka siguro without the bridging or going beyond dun sa confidentiality nitong ating kumbaga pamamahala or within the internal policies of school, ano na po ba in general yung pinaka severe punishment na naigawad po ng eskwelahan sa isa pong student na gumawa ng hindi kaaya-aya o tamang bagay po sa eskwelahan nila? Actually sa school level ay kami, yung na-experience ko, mga community service at tapos school service. Naglilinis ng banyo tapos parang tino-turn over yung isang case sa school na napuntahan ko noon. I-turn over namin sa barangay para maglinis sa community. And then sa school, mga comfort room, tapos sa ground, pinapalinis ng grass. So, sa aking experience, yun yung pinaka-severe na naibigay namin na na-impose ko na punishment sa mga estudyante. Kasi, kumbaga, base din yun sa handbook na naggawa ng school planning team para doon sa paaralan para mag-impose ng anumang punishment or duty para doon sa mga nagkamali ng mga estudyante. Ito sir, siguro last ko na lang pong question sir, considering na siguro wala pa po sa usapan na ibabalik or wala nang pag-asang ibalik itong corporal punishment, considering the alternatives and siguro yung sistema pong pinapatupad ng DepEd, ano po ba yung kulang or wala sa sistema na dapat po i-integrate sa mga eskwelahan under DepEd para po ma-ensure talaga na yung mga bata hindi po maging pasaway, maging manageable man in case na may mga issues sila or like maging disiplinado po sila? Sa aking palagay, kung sa pag-uusapan natin sa central office, kompleto na halos na ibigay na nila ang halos ng mga DepEd order patungkol sa pag-iingat para mabigyan ng maganda o pag-iingat para mabigay yung kaligtasan ng mga estudyante. Nagbaba na rin sila ng mga DepEd order para maibigay ng mga eskwelahan yung mga dapat gawin sa opening of classes at hanggang sa pagpapatuloy ng pagbukas ng school. Yung implementation, sa aking palagay, yung implementation na lang sa grassroots kung paano natin ibibigay sa estudyante yung actual services na sinasabi ng central office. Kasi halimbawa, sa amin, sa Calabanga National Science High School, napakaraming estudyante. And meron din tayong mga watchman dyan. Ang ginagawa namin ngayon merong metal detector na nagbigay ng metal kasi may may agency guard. So nakausap ko si attorney nung isang araw, yung kanilang in charge, yung supervisor. Mayroon silang metal detector. Kasi ang napansin natin during the implementation nitong mga ganitong binaba ng DepEd na
na procedure para mabigay ng kaligtasan yung mga bata, yung pagkulang nitong metal detector, parang haba ng pila kasi iniisa-isa ng gwardiya, ng watchman yung mga bag, pinapabukas sa estudyante, tinitingnan ng gwardiya or watchman using a stick yung mga bag ng mga bata. Pero palagay ko kung merong metal detector, yung iba pang mga paaralan, mas mabilis. No? Yung proseso ng pagpasok ng bata para makaiwas ng traffic. At dahil din dun sa traffic na yun, pwedeng madisgrasya yung mga bata sa labas ng school. So, yeah, sa aking palagay, implementasyon. No? Implementasyon sa mga binigay ng Central Office ng mga DepEd order patungkol sa kaligtasan at kaayusan sa paaralan. Yun ang magiging siguro babantayan natin hanggang sa matapos yung taon na to para makaiwas dun sa mga nangyari ng mga naunang trahedya sa iba't ibang eskwela sa Pilipinas. Yeah. With that, sir, maraming salamat po. Siguro sa puntong ito, ibabalik ko na po kay Bombo Kier itong mga pagtatanong. Bombo Kier? Alright. So ito, Sir Mel, balik sa akin ang pagtatanong. Mga ilang katanungan na lang ito, Sir Mel. Kayo, sir, kasi wala pa naman, hindi pa naman na ibabalik yung corporal punishment sa mga teacher. Paano nyo, sir, kino-coach yung mga teachers po natin na sanay mamalo dati, pero kasi ngayon bawal na. Kapag ka mayroong estudyanteng pasaway or may nakagawa ng mali or violation, paano nyo sila, sir, kino-coach? Nagagalit ba sila, sir, or nakaka-adjust naman kaagad, Sir Mel? Tama. Salamat, Bombok yan. Yung ginawa ko sa school, sa Calabanga National Science High School, kinausap ko ni yung pagdating ko ng isang linggo, kinausap ko ni yung mga head teachers na bilinan yung ating mga kaguruan na dapat maximum tolerance. No? Parang mga pulis lang din tayo pag may rally. Ito na po yung actual. Nasa school tayo, nasa classroom tayo, pag may mga estudyanteng nagpapasaway, maximum tolerance. Patawag natin siya, i-caution natin. No? Pag medyo matapang pa talaga, lumabas tayo ng school, ng room, magpunta sa guidance counselor o sa office ng principal para makatulong tayo kung paano ipapasify kung talagang extreme na yung pagpapasaway ng bata na nandun sa classroom. So, ibiniling ko sa mga head teacher ng mahal na Calabanga National Science High School na magkaroon ng maximum tolerance yung ating mga kaguruan. Yun, Bombokir. Po, yun. And ito pa, sir, kasi, for sure, nabalitaan nyo naman, sir, yung nangyari sa Tacloban na yun nga po, minor de edad, 14, 15 years old, ng barel, maraming nasugatan, may mga namatay. So, kayo, sir, dito sa Calabanga National Science High School, ano naman, sir, yung mga measures, mga paghahanda natin para hindi na maulit o hindi mangyari sa atin yung nangyari sa Tacloban, Sir Neryo? Okay. So, yun nga, Bombokir, yung pagpunta ko dyan, unang-una, kinausap ko yung non-teaching personnel kasi nandito yung ating kasama dito sa non-teaching, yung ating administrative officer. Maswerte po ang Calabanga National Science High School kasi meron tayong administrative officer 4 dito. So, kasi medyo malaki siya. And then kasama dun sa sasakupan niya yung mga watchman. So, other than yun na nga, mayroong mga metal detector na gamit yung ating mga watchmen na naka-designate dun sa gate. Pagpasok ng school, dapat binibigyan. Sinabi ko na, nung na-meeting pa naman yung ating mga head teachers, yun na, biniling ko sa kanila yung maximum tolerance at bago magsimula ng klase, ay kausapin muna yung mga estudyante kung yung parang opening salvo nila ay yung hindi kaagad yung topic, kung ano yung naka-assign na topic na gagawin nila ngayong araw. Kausapin muna yung mga estudyante, yung background nila, kung kumusta, kumain na ba sila. Kasi yung napansin ko dito sa school, first week, mayroong mga mabenta agad yung clinic kasi may mga inimatay kasi hindi nag-breakfast, parang ganon. So, ibiniling ko yan sa mga head teachers. O para nang sa ganon, kung kakausapin mo muna yung mga estudyante bago mag-lecture, mga 5 minutes lang naman yun, hindi naman mauubos yung buong oras. Para lang makausap mo yung mga estudyante.
na kung merong nararamdaman na hindi na aayon para makakapag-cope sila sa lecture sa araw na yun. So kasi importante sa akin, importante rin na malaman kung ano yung rason kung bakit nagkakaroon yung mga bata natin. Lalo na yung nangyari nabahala ako actually yung narinig ko yung nangyari sa Tacloban kasi doon ako nag-college sa Tacloban. At yung San Jose na yun, dadaan-daanan ko yun nung nag-aaral ako ng college doon sa Tacloban. So kung nabahala ako, sabi ko sana huwag mangyari dito sa atin. Yun na nga, kaya pinag-iingat kong masyado yung ating mga head teachers at mga kaguruan kasama ang mga non-teaching dito sa loob ng Calabanga National Science High School. Bombok yan. Okay po, iyon. So, dito, sir, bago tayo siguro, sir, magtapo. Ay, ito, sir, maisingit ko lang pala. Ano naman, sir, yung ginagawa nyo? Kasi may mga estudyante kasi, sir, na aminin natin, medyo wala talagang respeto minsan sa teacher. Yung tipong nakasalubong mo, kulang na lang masagasaan mo, mabangga mo, ganun pa rin eh. Parang hangin yung sa mga teacher natin. Ano yung mga disciplinary actions naman natin doon, Sir Mel? Yeah. Unang-una pag nangyari itong case na to na medyo talagang sabihin natin yung term na parang nambabastos na siya ng mga teachers sa pamamagitan ng hindi pagbigay galang. Unang-una, ang sanction na pwede natin ibigay dito kasi naayon sa ating handbook, ipapatawag natin ito at i-reprimand para sabihin sa kanya kung ano yung tamang gawin ng isang estudyante na pag nakasalubong ka kahit hindi naka-uniforme, hindi familiar yung mukha sa iyo, hindi mo kilala, magbibigay pa rin ng galang sa loob at labas ng paaralan. Pag nagawa niya pa uli yun, yung karambatang sanction niyan, most probably ay community service or school service. And then ang pinaka-extreme kasi niyan, actually, yung nagbibigay ng approval niyan ay yung secretary, yung alisin mo na siya sa list ng registrar. Kumbaga, i-expel mo na yung bata. Pero yung level na yon nasa secretary level na yon ng secretary ng edukasyon. So sa level natin, yun ang mga pwedeng gawin pag medyo pasaway na talaga yung ating mga estudyante. Ayun, Bomoker. Okay po, iyon. So ito, sir, bago tayo magtapos sa ating interview, ano, sir, yung maiiwan nating mensahe sa mga student, sa mga magulang, and even sa mga teacher na rin? Just in case ibalik man or hindi ibalik ang corporal punishment sa mga paaralan, Sir Mel. Ayan. Siguro, para sa mga estudyante natin, no, ibalik man o hindi ibalik ang corporal punishment, kung yung ginagawa nila ngayon maganda na ipagpatuloy. Yung mga gumagawa at yung nag-iisip pa lang nagagawa ng mga hindi kaya-aya sa paaralan, palagay ko ang may papayo ko sa kanila, mag-isip-isip na para kung talagang gusto mag-aral, mag-aral. Diba? Kung ayaw niya na sa formal education, actually merong ibang alternatibo. Meron tayong open high school, meron tayong ALS, meron tayong TESDA. So pwede silang pumasok doon para makaiwas na rin sila sa mga karampatang parusa kung talagang papasok sila ng paaralan na hindi sila susunod sa mga palisiya. Sa atin namang mga kaguruan, ganun pa rin po. Mapatupad man o hindi mapatupad ang corporal punishment, pagpatuloy pa rin po ang kanilang sinumpaan. Na kasi ako alam ko naman po ang ating mga kaguruan talaga. Kaya yan sila nag-apply para maging guro. Gusto nilang ma-share ang kanilang mga galing at talent sa ating mga estudyante para maturuan sila ng tama. No? At maigiya sa magandang kinabukasan ng mga batang to. Sa mga magulang naman, may patupad man po o hindi may patupad ang corporal punishment, ganun pa rin po. Huwag natin iasa sa paaralan ang pagdisiplina at pagkatuto ng ating mga anak. Ang pagkatuto at saka disiplina ng mga anak natin ay nagsisimula sa atin, sa bahay. Po, simula pagkabata, kayo na po ang kasama niyan. Diyan, hanggang sa lumalaki yung mga anak natin, diyan natin dapat ibigay. Diyan natin dapat sila igiya. Bigyan natin sila ng guide para
maging kaaya-ayang membro ng komunidad ng ating mga anak. Hindi po gumagaling, hindi po nababago ang ugali ng mga estudyante sa paaralan. Inaayos lang po, tinuturuan lang po ng mga kaguruan natin ng ating mga anak ng lesson ng kung sa pag-uugali. Kumbaga, sinusuplayan na lang nila yan kasi meron na yan, nasa loob na yan ng bata yung mga disiplina sa mga anak natin. So, siguro, yan, bombok yan. Yung mga bagay na yon siguro yun ang dapat gawin ng ating mga estudyante, ng mga kaguruan at mga magulang. And then siguro sa atin din pong pamunuan, sana ma-review yung mga batas na binaba ng Kongreso ay naprobahan ng eksekutibo at ipinapatupad ng eksekutibo at ng sekretary bilang alter ego ng presidente. Sana ma-review kasi napakarami ng rights na naibigay natin sa mga bata pero yung accountability parang kulang, no? Pati nga sila, nag-aaway na rin sila sa Senado kung tama ba na parusahan ng minor. Pero nagawa na nila, may batas na, di ba? May batas na sila doon. So, ganun. Sana maayos natin to at sana mawala na yung mga ganung mga kaganapan sa paaralan para dire-diretso na tayo. Yun, Bombokir. Salamat.